Umpisahan po natin sa verse number 15. Kasi ito po yung pinag-aralan natin last prayer Wednesday sa ating pong devotion. At ito po yung ating sinisiris, Book of Ephesians. Sundan niyo po ako sa inyong mga mata from verse 15 to verse number 19. Ito po sabi ng salita ng Diyos. Wherefore, andyan na po kayo sa amen. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding, being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Let's pray. Father, once again, we thank you for your word, for the reading of your word. May you bless us this afternoon, and may the Holy Spirit give us understanding. In His name we pray, amen. You may be seated po. Tayo po ba ay gising pa ngayong hapon? Say amen. Amen, gising na gising pa. At meron pa tayong mahaba-habang oras pag-usapan ng salita ng Diyos. So last Wednesday sa ating pong online devotion, we talk about verse number 15 to verse number 16. After sabihin ni Apostle Pablo yung mga spiritual blessings that we have in the Lord Jesus Christ, sa verse number 15, mababasa natin na nang narinig ni Apostle Pablo ang kanilang pananampalataya at ng pag-ibig nila sa mga santo. So that means na hindi lang ang kanilang pananampalataya nag-stuck sa Ephesians, sa Ephesus, kundi sa malayong lupalop, mahal nila ang isa't isa, nagkakaisa sila, at narinig ito ni Apostle Pablo. And because of that, cease not to give thanks for you, making mention of you in our prayers. And we talk about that, same with us Christians today, nawa hindi lang mag-stuck yung magandang testimony natin dito sa church, kundi sa maraming lupalop pa ng mundo, anumang lugar, at ipanalangin natin ng isa't isa. Importante, nabanggit natin na when we pray, we must name drop. Yan ang tamang name drop. I-name drop natin sila sa ating panalangin. So, yan. Kung may listahan kayo ng mga kapatiran, group chat, andyan yung mga list C members. Lord, I'm praying for brother ganto, sister ganto, ganyan. Ipag-pray natin sila specifically by name. And in verse number 15 to verse number 17 to verse number 19, makikita natin yung apat na bagay na mga realities, spiritual realities that we need to know. Mga dapat nating malaman na mga spiritual na realidad. Merong physical na realidad. Tayo ay nagugutom. Tayo ay nasasaktan. Tayo ay kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng tirahan. Ano pa mga bagay? Mga realidad yan ng buhay. Tayo ay nasa isang malayang bansa. Now, spiritually, when we believe on the Lord Jesus Christ, in Ephesians chapter 2, pag konting lipat na lang, malapit na tayo sa chapter 2, tayo ay kinuwiken. Tipong parang walang apoy, biglang nabuhay. Nabuhay na yung ating espiritu, okay? Meron na tayo ngayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nung dati, patay ang ating espiritu, kaya yung Bible, prayer church, wala tayong pakialam. Walang windows, walang gateway, walang pasukan. Walang mga spiritual na bagay. But, nung na-alive na ang ating espiritu, boom, meron ng gateway, pasukan, meron ng daan, okay? Tayo makapag-communicate, meron ng connection tayo sa Diyos. At may apat na bagay na nais kong i-share na makikita natin sa verse 17, 18, 19 na mga spiritual realities. Number 1, ready na po tayo? Spiritual realities that we need to know is, we need to know God Himself. We need to know Him. Verse number 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Makikita natin yung word na know in 18. Sa verse number 18, yung word na know, and that's the idea. We need to know Him. And this morning, we talk about Nahum, which is napaka-rich, napaka-theologically rich nitong Nahum chapter 1. At hindi lang, kumbaga babasahin natin ng
buong Biblia, makukuha natin yung buong, yung kung paano ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Alam niyo po, ang Diyos transcendent. When we say transcendent, T-R-A-N, basta yun yung spelling, search na lang, ibig sabihin, hindi siya part ng kanyang creation. Kasi yung iba naniniwala, ito, Diyos to, yan. Yung Diyos, yung mga creation, Diyos yan. No. God is transcendent. He is apart from His creation. Parang ang layo-layo niya. And yet, He's not just transcendent, He is also immanence. I-M-M-A-N-E-C-E. Immanence. Immanence. Ano ibig sabihin nun? Though He is transcendent, He is also immanence. Sa kanyang creation, lalo na sa ating mga tao, nakipagrelasyon siya. Nakipag-connect siya. Siya ay very active in our affairs. Kaya walang bagay sa buhay mo na hindi alam ng Diyos at hindi siya active at hindi siya nangangialam o hindi niya inaalaw yung mga bagay-bagay sa buhay natin. And because of that, we need to know Him. Kilalanin natin ang Panginoong Diyos. Look at verse number 17. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, talks about the God the Father, Trinity. No man hath seen God at any time. Walang nakakita sa Diyos. Sino lang ang nakita natin? The manifestation of the Father is the Son. Huwag kayong malilito. Ang Diyos isa sa tatlong persona. Hindi katulad ng iba na ang Diyos isa, yung anak, yung Espiritu, siya din yun. Mali yun. Tayo naniniwala tayo sa Trinity. Triune God. Father, Son, Spirit, isang Diyos, nasa tatlong persona. Paano maunawaan yun? Hindi natin maunawaan. Kasi Diyos yun. Tayo, limited lang ang utak. Ang Diyos, unlimited. We cannot comprehend. This little brain of mine, we cannot comprehend ang full nature or who God really is. When we go there to heaven, someday, hindi natin malalaman ng Diyos in His full capacity of, in His full essence. Habang buhay natin siyang pag-aaralan, ganun siya kadakila. So, the Father of our Lord, the God of our Lord Jesus Christ, okay, the Theos and the Kurios, Jesus Christ, He is our Lord. When we say Lord, He is our Master, tayo ay kanyang servant, tayo ay kanyang mga slave, the Father of glory, ang ang Ama ng kalwalhatian. Now, when we study just that word glory, glosa, in the Bible, in the Old Testament, hanggang sa New Testament, hindi tayo maubusan ng pag-uusapan patungkol sa glory ng Panginoon. Imagine, nung si Moses umakyat sa bundok, he behold God at ng kanyang mukha ay nagliwanag because he behold the glory of God. Si Moses, tapos yung mga propeta na si Prophet Jeremiah, nakita niya yung glory ng Panginoon, umalis. Ang tawag, yung Shekinah glory, umalis yung Shekinah glory sa Jerusalem, pumunta sa Babylon at nakita niya yung glory ng Panginoon. Kasi nawala na yung kanyang tao doon napunta sa Babylon. Manifested in the temple, in the tabernacle, in the temple. And now, brother and sister in Christ, saan nagmamanifest ang glory ng Panginoon ngayon? Wala na pong tabernacle, wala na templo. And in the same book, sino makakahula? Saan nagmamanifest ang glory ng Panginoon ngayon? Sabay-sabay nga tayo lahat. 1, 2, 3, go. Sa church. And church is not the building. Church is the corporate group of people, of believers. We as a local church, the manifestation of God's glory is in us and through us. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dapat tayong magpakabanal. Siya ay banal, dapat tayong magpakabanal. That, hindi ibig sabihin na magbihis tayo lagi na nakaputi at lagi tayo na ganito. No! It means that when you live your life as a Christian, you must be consecrated, separated. Ibig sabihin, hindi mo gagawin yung gagawin ng mga wicked ng masasama. Gagawin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. May give you the spirit of what? Wisdom. Now, when we say wisdom, this is a direct knowledge, not just a knowing about head knowledge, but a close or
insight that is practical, not merely theoretical, not just cognitively, but practically. My brother and sister in Christ, tignan natin yung mga matatandang Kristiyano na sa Panginoon. Madami na silang wisdom, malami na silang napagdaanan patungkol sa pamamaraan ng Panginoon sa buhay nila. Halimbawa, may Christian na nagsishare sa akin, sabi niya, alam mo, di mo talaga pwedeng tuldukan ng isang tao. Kasi ganto, ganyan. Pero sa taong to, sumama yung loob ko. Pero alam mo ba, siya din yung ginamit ng Panginoon para i-provide yung mga pangangailangan ko. Mga kapatid, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na kung ikaw ay spiritually matured, huwag mong ipilit, i-encourage natin ng bawat isa maging spiritually matured tayo. Amen? Pero huwag tayong ugali natin, uy, dapat ganto ka kasi ganto ko. No! Ang standard ng pagiging Kristiyano, hindi yung mga Kristiyano, ang salita ng Diyos. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang mga Kristiyano. Huwag mo i-compare yung iba sa sarili mo, i-compare natin sa Panginoon at sa salita ng Diyos. He must be the standard. So, read the Word of God, a lot of practical things in every situation of life. What is our ethics? What is our behavior? What must be our decision? This is the standard, God's Word. We must not violate it in our every decision. We must consider it. So, not just maraming mga Kristiyano, mataas ang IQ, intelligence quotient, pero pagdating sa gawa tayo ng term, SQ, parang gano'n, no? Yung spiritual discerning nila sa Bible, alam nila, pero hindi nila ma-apply. Ano kasi, Gloria? Nangako na nga ako, tutuparin ko pa. Di ba? Narinig ko na nga sa preaching, i-apply ko pa. Mga kapatid, kaya tayo nandito, hindi lang para matuto, kundi para sa buhay natin. So, yung mga naririnig natin, minsan hindi naman natin magagamit agad eh. Pero along the way, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit of Truth. Oh, nabanggit yan sa preaching, nabanggit sa discipleship, sa small group, sa Bible study, ng pagganto, ganyan, etc., etc. Sa mga young people, kayo mga lalaki, wala pa kayong masyadong maraming pera. Pero pag marami na kayong pera, mag-e-explore na tayo, susubukan na natin yung mga hindi natin nasusubukan dati. Sabi nga ni Duterte, huwag mo subukan, masisira buhay mo. Totoo yun, Brad. Minsan, pag mahirap pa tayo, okay lang. Pero pag marami ka ng pera, susubukan mo na yung mga maling bagay. Huwag. Ilayo po natin. Kasi ang kasalanan parang mancha yan. Nakatatak na sa'yo. Wisdom and also revelation in the knowledge of Him. Revelation. What is this? A lot of revelations. In the knowledge of Him, patungkol sa Panginoon. Now, pinag-usapan natin this morning service ba o Sunday school yung about sa knowledge. Knowledge is not just head knowledge or parang kanina, but experientially. Okay? Na-experience mo ang Diyos. Kilala mo ang Diyos, na-experience mo siya. Okay? Yan ang ibig sabihin ng totoong knowledge sa Bible. To know God is man's highest ambition. Now, kaya nga, sa soul winning, ang turo kasi natin, pag magso-soul winning, ang approach lang, pag naman kang pupunta. Nung Kristiyano sa soul winning, ganun yung pangad ba? Pero soul winning ako sa mga nagalis sa biker eh. Sama-sama naman. Bukan ako, tapos nanggit ka na mamatay-matay. At hindi pala sa lahat ng tao yung pag napunta ka sa kapatay, lalo na sa mga matatanda. Pwede na natin gawin. Halimbawa, ganito. Okay, pwede ba ako mag-share sa'yo ng salita ng Diyos? Ano ba sa tingin mo ang purpose sa buhay? Yan. Ganito. Yan. Totoo ba? Sigurado ko ba na yan ang purpose ng buhay natin bilang isang tao? Gusto mo ba ipakita ko sa'yo mula sa salita ng Diyos? Ang purpose ng buhay natin dito sa mundo ay makilala natin ang Panginoon. That must be our highest ambition, makilala natin siya. Not just to know Him, but to know His will in our life. What is His greatest will in our life? What is God's high calling in your life? Ano yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo? Pinag-usapan natin yan. Kung nakikinig tayo sa prayer meeting, kung nire-replay natin, kung sasabihin natin, gustong makita yung kalooban ng Diyos sa buhay mo,
pero hindi mo naman ginagawa yung mga obvious na kalooban ng Panginoon sa buhay mo, ay hindi mo makikita yung kalooban, yung gusto ng Diyos sa buhay mo. You must do the obvious. Go to church, read your Bible, pray. Necessary ba yun? Yes. May isang pastor nagsabi, hindi naman Baptist, huwag ka daw makonsensya pag hindi ka nagbasa ng Bible kasi may Holy Spirit ka naman. Ha? Contradicting. Because the Holy Spirit will tell us and convict us, read your Bible. Listen to God's Word. Listen to preaching. Verse number 18. The eyes of your understanding being enlightened. A statement referring to the spiritual illumination which occurred by the Holy Spirit at our conversion. So, nung tayo ay naligtas, na-regenerate tayo ng Panginoon, na-illuminate tayo, na-enlighten tayo, naintindihan natin, ganun pala. Makasalanan pala ako, worthy pala ako sa impyerno. Pero, minahal ako ng Diyos, gusto niya makasama ko sa kanyang presensya someday at heaven. And when you read God's Word, sometimes na babasa ka ng salita ng Diyos, hindi mo maintindihan. Kasi hindi ka na-illuminate ng Holy Spirit because you don't ask Him to illuminate you. So, the Word of God will give us an enlightenment, the Holy Spirit from in the Word of God. Another one, understanding, the eyes of your understanding. It talks about our heart, the cardia, the whole us. Maintindihan natin, no, yung buong tayo. Kasi inside, bakit? Pwede kang mag-change. Pwede mong i-reform yung outside, but the inside, hindi. Pagdating ng araw, ganun pa rin ang gagawin mo. So, we need to know Him. Mga kapatid, ang pag-aaral po man tungkol sa Diyos, kahit mag-aral ka sa Bible School ng 10 taon, 15 years, hindi pa rin yun sapat. Nakilalatin natin ng Panginoon. Kaya, aral lang ng aral. Huwag tayong, alam nyo, isa sa mga, may kasabihan tayo matatanda eh. Tumatanda kang paurong. Nasabihan na ba kayo ng ganon? Nasabihan ka na ng ganon, Brother Ryan, ng asawa mo? Hindi pa naman. Amen, amen. Buti pa naman hindi, Sister Kay. Buti pa rin, di pa rin. Ikaw, Brad, nasabihan ka ng ganon, tumatanda kang paurong. Yun, buti. Dadating din yan. Sasabihin mo sa kanya, sira kang plaka, para kang sirang plaka. Sasabihin naman si Sara, tumatanda kang paurong. Ba't ko alam? Kasi ganun lang ang balik-taktakan ng nanay-tatay ko nung bata ako eh. Kabisado ko. Pero ano ibig sabihin tumatanda kang paurong? Ganito, sa Kristiyano may ganun tayong attitude. Binuksan ni Pastor John 3:16. Ano sasabihin mo? Alam ko na yan. Totoo? Alam mo na ba talaga yan? Sige nga, ni-recite John 3:16. Kabisado ko pa yan. Pero mga kapatid, kahit kabisado mo pati yung lahat ng Greek words sa original language, sa lahat ng translation ng Bible, kapag sensitive ka sa gustong ipahayag sa iyo ng banal na spirito ng Panginoon, meron at meron kang mapupulot. Ngayon, may mga ngaral na hindi sila ganon ka-educate pagdating sa pagsasalita. Halimbawa ko, marami akong maling gamit ng salita. Minsan makakasabi nyo, si Pastor, mali-mali grammar, lalo na pag nag-i-English, mali-mali grammar. Yun yung tumatanda kang paurong. Number 2, ito yung, halimbawa, sinabi ko, may preacher dito, medyo pilipit ang dila, imbis na divorce, ang sabi, divorce. Ha? Anong divorce? Ang bihira to. Nag-aaral ba yan? Ba't yung pagkabigkas niya ng divorce? O kaya yung peace, yung talagang peace talaga. Hindi, di ba yung F nagiging P, yung P nagiging F. Ano ba yan? Sakit sa tenga. Pag ganun-ganun pa tayo, tumatanda kang paurong. Pero pag yung mga Koreano nagsabi na, mahal ko kayo, tuwan-tuwa tayo, di ba? Islang nga yun. Di ba? Pag iba nagsabi ng ganon, dayuan magsabi, tuwan-tuwa tayo. Pero, yun ang galing sa South na pastor na nag-speak tapos pilipit mag-English, medyo, parang yung, ang dami, mga kapatid, tumatanda kang paurong bilang isang Kristiyano. Maging spiritually matured po tayo. Another one, not just we need to know Him, another realities is we need to know the certainty of God's salvation.
that ye may know what is the hope of his calling. Now, the hope, the point here is, this is similar, or this is also talks about salvation. Kaya tinatawag si Jesus Christ as our blessed hope. Okay. Hindi yung hope na ginagamit natin today na I hope na sana hindi umuna. No, no. Sure foundation. Not just wished. The hope of his calling, the certainty, when we say calling here, it is the invitation of God to salvation. In other words, Apostle Paul wanted the Ephesian believers, wanted us, the Word of God wants us to be secure or no doubt, without a shadow of doubt, hindi tayo magduda sa kasiguruduhan ng ating kaligtasan. At pinag-usapan natin yan. Mga kapatid, kung meron ka mang bagay na dapat masure mo, yes, maganda magkaroon ng life plan. Sino may life plan dito? Ako, 2 life plan ko eh. Isang St. Gregory, tsaka isang may money back. Diba? Sa St. Peter. Sino may St. Peter pa dito? Wala pa? Ayun, amen. St. Peter. Mga ka-St. Peter, mga ano tayo Pag yung ibang mga plan, ayaw natin yan. Joke lang. Kumuha kayo ng plan, life plan. Bukabaong, hindi yan masama. Maganda yan. Investment, etc. Ito mga, yan, Marvin, pag marami kayong pera, wag lang puro MOA o ano, i-spend natin, life plan. Ako, wala akong pera, pero pinili kong kumuha. Pag nabayaran na ni Teacher Grace yung life plan niya, this December, kukuha pa ulit kami kasi may mga lola ako, may mga nanay ako. Pag namatay sila, walang. Sige, kumuha ka ng life plan. Kumuha ka naman ng health insurance. Okay yan. Diba? Meron kang pag nagkasakit ka, etc., etc. Kumuha ka ng insurance. Yung ano bang tawag dun sa may mga Sun Life. Anong tawag sa mga ganun? Category nila. Sun Life, Pro Life. Ano? Life insurance. Kumuha ka. Pero ang dapat mong masigurado, yung kaligtasan mo. Ligtas ka ba talaga? O baka dito lang. Makapaiyak-iyak ka pa. Ang demonyo, kilala nila ang Diyos, paiyak-iyak pa. Pero hindi nila kayang magsisi. Hindi nila kayang tanggapin ng Panginoon. Hindi katulad natin mga tao. So, sa young people, every camp, lagi akong may exam bago magsimula ang camp. Number 1, saan ka mapupunta pag namatay ka? Sa langit, sa impyerno, hindi ko alam. Tapos, number 2, naniniwala ka ba si Kristo ang tagapagligtas? Opo, hindi. Hindi ko alam. Parang sagot, opo, sa number 2, pero sa number 1, hindi niya alam. Hindi pa rin talaga to sure. Kailangan soul winningan ulit. Kailangan paliwanagan ulit na si Kristo. Kailangan ilaga ang ating pananampalataya. So, our salvation, we have a certainty. Not uncertain. We have the assurance na tayo ay eternally secured. Mga kapatid, ito ang sabi ng Bible, there is no fear in love. Because, ano sabi doon? There's no fear in love, but perfect love casteth out fear. Ang fear na sinasabi doon, yung fear in death. Pag ligtas ka na, huwag kang matakot mamatay. Amen? Takot ba kayo mamatay? Hindi tayo takot mamatay, pero ayaw pa nating mamatay. Magkaiba yun. Sino dito gusto na mamatay? Sorry. Wala pang gusto mamatay sa atin. Ikakasal ko pa si Brother Andy tsaka si Sister Ria. Amen, di ba? Mga 3 years, 4 years, 5 years. Huwag kayo mag-alala, di kayo invited. Di ba? Mag-girlfriend pa si Brother Marvin, mag-aasawa pa. Marami, magsiswimming pa tayo sa November 1. Fellowship pala, hindi swimming. Nagkataon lang may swimming pool doon. Baka, ayaw pa natin mamatay, pero hindi tayo natatakot mamatay. Kasi, there is no fear in love. Bakit? Alam natin na pag namatay tayo, natulungkot, nakakalungkot, kasi may iwan na natin yung mga mahal natin sa buhay. Next, and then pa po tayo, number 3. We need to know the riches, look at this, of His inheritance. And what the riches of the glory
of His inheritance in the saints. Mga kapatid, hindi ka mahirap. Mahirap ka o wala kang pera. Wala kang peso money, wala kang dollars, wala kang stocks, wala kang kung ano-ano man. Pero sinasabi ko sa'yo, mayaman tayo. Mayaman tayo sa langit. Yung pera natin dito sa lupa, dito lang yan. Kaya nga, kung ano man ang meron tayo, wag natin ipagdamot sa Panginoon. Ano ba naman yung... Dapat nga, pag matagal na sa church, sa Brookside, na-appreciate ko si Pastor Bong. Kasi si Pastor Bong, siya yung tipo ng pastor na isang beses lang magturo ng tithe sa isang taon, Nanay Mel. Tuwing January. Yun ang gaganahin natin. Tuwing January, ang ipipreach ko, ipapaalala lang yung tithes. Pero alam naman natin, pero kailangan pa rin ipaalala. First fruit, tapos yung mission giving natin. Isang beses lang. At gusto kong gayahin si Pastor Bong na hindi katulad na tipong pag walang offering, prayer meeting, ang topic, tithes. Tapos, Sunday school, topic, tithes. Morning service, topic, tithes. After service, topic, giving. Mga kapatid, ano natin yan? Ang kailangan natin gawin, encourage na ang pagbibigay sa Panginoon, manifestation yan ng pananampalataya mo. Ang ganda nga every week, i-challenge Lord yung pananampalataya mo. Na walang umasa sa mo, umasa ka sa akin. And makikita mo yung provision ng Panginoon sa buhay. Ang ganda ng design ng Panginoon ng giving sa ating mga santo, sa ating mga mananampalataya. Matcha-challenge po tayo. Kaya po, let's encourage one another na manangan sa Panginoon. God will provide. Last but not the least, we need to know the greatness of His power. Mga kapatid, alam niyo yung kantang, alam ko sa English yun Kung ginawa niya yung langit at lupa, lahat ng bagay, sa days. Diba? Kaya ng Panginoon baguhin yung buhay natin. Minsan, sumusuko na tayo sa buhay natin. Minsan, natanong ko to sa mga young people. Minsan ba nagsawa na kayo manghingi ng tawad sa Panginoon? Kasi feeling mo, Lord, eto na naman ako. Eto na naman. Lumalapit na naman ako sa iyo, Lord. Hihingi na naman ako ng sorry sa kasalanan ko na naman ito. Alam niyo, mas maganda yon kaysa yung, hindi Lord, siya ang mali Tandaan natin, mga kapatid, meron talaga tayong pagkukulang, lalo na sa Panginoon. So, may mga struggles tayo, but then again, makapangyarihan ng Diyos, God is mighty enough to change your life. To change everything about you. Binigyan niya tayo ng new nature. Alam niyo ba, tayo ay, kapag ikaw ay nagkakasala, old nature mo yun. Yun yung dating ikaw. Pero pag ikaw gumagawa ng mabuti, nakakalugod sa Panginoon, new nature mo yun na binagong, kumbaga, sa isang katao, meron tayong dalawang nature. Old nature, new nature. Pag gumagawa ka ng kalokohan, old nature. Dating ikaw yon. Pero pag gumagawa ka ng kabutihan, nakaka-please sa Panginoon, that is new nature. Alam niyo, sabi ng Hebrews chapter 11, verse number 1, for without faith, this what? It is impossible to please Him. Ibig sabihin, ang unbeliever na walang new nature, na siya ay walang Panginoon, hindi ligtas, kahit gumawa siya ng mabuti, kahit nagko-correspond yung command ng Diyos, sinusunod niya, napiplease niya yung mga tao, okay. Kumbaga, command ng Diyos, yung application ng command ng Diyos, nagagawa niya. Unbeliever siya, sabi ng Diyos, obey your parents, sinusunod niya ang kanyang nanay at tatay. But because wala siyang pananampalataya, hindi siya ligtas, or without faith, it is impossible to please Him. It means, medyo malalim ito mga kapatid, umawa kayo ng konti. It means, kapag ang tao hindi ligtas, kahit sinusunod niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga utos, hindi niya pa rin napiplease ang Panginoon. Ang kagandahan sa atin, dahil may new nature na tayo, may mananampalataya, yun ang sabi ng for without faith, it is impossible to please Him. Posible na lugod natin ng Diyos kasi Christian na tayo.
po natin mga kapatid. For without faith, it's impossible to please Him. Verse number, the rich glory and what is exceeding greatness of His power to us who believe. Again, faith. For without faith, it's impossible to please Him. According to the working of the mighty power. Kayang baguhin ng Diyos yung ugali mo. Ngayon, willing ang Diyos baguhin ka. Walang ano doon, walang issue. Kung gusto ba ng Diyos baguhin ka, walang issue doon. Anong issue? Ikaw ang may issue. Ayaw mong baguhin yung sarili mo. Sa mga simpleng bagay na lang, minsan nagmumura pa tayo sa isip natin. Di ba? Minsan Ilocano pa. Oh, yun lang ang naalala ko sa Ilocano, yung mura na lang. Oh, hindi matanggal sa isip ko eh. Mula bata kasi ako, yun ang kinalakihan ko. Nakalimutan ko na lahat ng Ilocano word. Meron pa pala ako naalala, ang bangbangsit. Tama ba? Baho. Pero yung mga, pag nainis ka, isuko natin yan lahat sa Panginoon. Lord, sorry po. Lord, please, get all of me. Anong surrender ba ang gusto ng Panginoon? 25%, 50%, 25%? No. Lahat. Okay? Lahat ng ikaw, lahat ng sayo. Buong ikaw, isuko sa Panginoon. Kaya niyang baguhin yung mga ugali natin baluktot. Ugali natin na kahit tayo, ayaw natin. Minsan ganun nga. Ako, ang ayaw ko sa sarili ko yung katamaran. May mga pagkakataon sa buhay ko na gusto ko na lang munang humiga maghapon at makinig ng Bruno Mars. Hindi yun ha. Yung today, like to, hindi yun. Ibig sabihin, nakakatamad gumalaw. Gusto lang, wala. Pero kasi, kailangan din kasi natin ng rest. Pero ibig sabihin, kailangan mong gawin to, pero tinatamad ka. Paano ko lalabanan yung katamaran ko kung tinatamad ako laban? Parang ganun. Tapos ang paborito mo to, pagod sa pahinga. So, lahat tayo struggle, mga kapatid. God can change us as one who believe. Kaya bang baguhin ng Panginoon yung mga unbeliever natin na mga kamag-anak? Absolutely, yes. Natin sila, malaki. Yung kaklase ko sa Bible School, si Lolo Her, din, taga Ilocos, Ilocano din. Pastor na yung anak niya, alam mo, ginawa na anak na binisita siya, siniran siya. Ayaw maniwala. Ang ginawa ng anak niya, si Pastor Maulit, iniwan yung Bible. Yung talagang Bible na gamit. Tapos binasa-basa, etc. hanggang sa na-convert siya. Ang tagal na nila pinagpe-pray. 15 years, 20 years. So, nakapangyarihan ng Diyos. Lahat, imagine mo, tingnan nyo to ha, dadating ang araw, pag nandun na tayo, binigayan na ng rewards, iiyak tayo, papawian ng Diyos yung luha natin kasi wala tayong rewards, hindi natin ginawa yung best natin. Naglilingkod ka sa Panginoon pero iba yung motibo mo. Pero, sabi ng teacher ko, hindi naman ako mahilig sa niya. Niya ba? Pero may isang scene daw kasi doon na mayroong isang mountain na ang pagkakadescribe, tama na niya, itong mountain na to, hindi na nila maalala yung dating mountains. Wala na yung memory nila ng old mountains kasi bago na. So, reference yun sa Bible. Ang sabi ng Bible, yung mga old times, itong lumang mundo na to, mawawala na to sa memory natin. Lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, wala na. Ganon katindi, ganon ka-powerful ang Panginoon. Nababaguhin niya lahat bago. So, God is powerful.